Vita, VOB. Hindi nila ako pinapatulong sa mga gawain sa bahay. Kaya nakikipagdaldalan na lang ako sa kanila. Chismosa ay mas batang katulong na nagngangalang Marisa. Kaya hindi ako na-bored. Kaya ganun si Sir Ma'am, kasi kulang sa sundot yun. Kita mo mukha nun? Akala mo kakain ng tao. Takot nga kami dun eh. Nagulat pa nga kami nung makabuntis yan eh. Pero seryoso ma'am, siya ba talagang kajugjugan mo nung gabing yun? Baka kasi namamalikmata ka lang. Feeling ko kasi allergy sa Pokemon si Sir. Mahabang litanya ni Marisa. Dinaig pang mga rapper. Hindi man lang yata huminga, tuloy-tuloy lang ang salita. Pokemon? Yung anime? Kumunot ang noo ko. May allergy pala siya sa ganun? Napabuntong hininga si Marisa. Pokemon po, yung kabebe. Kabibe as in seashell. Akala ko ba sa Pokemon na siya allergy? Nasa po ni Marisa yung noon niya. Pasensya na po pero para kang wifi namin sa amin. Loading! Nagsalubong ang kilay ko. Abala sila ngayon kahit wala naman si Caspian ay nandyan ang mayordoma na matalas ang pang-amoy lalo na sa mga katulong na tatamad-tamad. Kumakain ba si Caspian ng ganitong oras? Nananghalian na ako sa silid. Si Marisa ulit ang kausap ko. Ayaw ko sa baba, nakakailang. Ang laki-laki ng mesa, ako lang ang kakain dun. At saka gusto ko dito sa silid, magkasalo kami ni Marisang kumakain. May kasabay ako. Bawal sumabay ang mga maid sa pagkain sa mga amo nila, pero dahil sinabi ko naman kay exempted si Marisa. Matagal bago nakasagot si Marisa, nilunok muna ang malaking hiwa ng karne. Hindi po, madalas abala yun sa opisina niya. Ang aga-aga nun umalis. Pagkagising ko, wala na siya sa bahay. Ano ba naman yan, baby? Ang sipag-sipag ng papa mo. Sobrang yaman na niya pero nagsisikap pa rin ng todo. Kawawa naman pala si Mr. Almason. Wala man lang bang nag-aalala sa kanya? Hindi na nga halos nagkakapi yun eh. Diretso na sa trabaho, dagdag ni Marisa. Nagsasalita kahit puno ang bibig. Ilang saglit ay biglang tumirik ang mga mata ni Marisa. Nalaki ang mata ko. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Agad ko siyang dinaluhan. Tubig, nabulunan ako. Para na siyang sinaniban habang hawak ang dibdib. Agad kong ibinigay sa kanya isang baso ng tubig. Pinangalahati niya ang laman ng baso bago siya nakahinga. Kung makareact siya parang muntik na siyang mamatay. Pinasak ba naman yung buong karne sa bunganga eh. Nalunok ko yung buto niya ma'am. Tulala si Marisa. Patay kang bata ka. Good luck sa butas ng puwet mo bukas. Marisa, iilan lang ang nakasurvive sa mga nakakalunok ng buto ng baboy. Tinakot ko siya. Bigla siyang umatungal. Ma'am, ayaw ko mamatay ng virgin. Nagpaluto ako ng mga bandang 11:30. Ako pa mismong nag-ayos sa lunchbox. Mga carrots na hunulmang bulaklak pa sa kanin. Pinigilan nila ako pero nagpumilit ako magluto ng sinarsahang manok kaya wala nang nakapalag. Subukan nila, magwawala ako. Sinasahuran sila ng amo nila, hindi man lang nila inaasikaso. Hay nako, maayos na lahat ng pagkain sa lunchbox. Nagdala pa ako ng fresh juice. Nagkukumahog ako sa mga bitbit ko nang lumabas ako ng bahay. Sinusundan ako ng katulong. Diyos ko naman ma'am, dahan-dahan, buntis ka pa man din. Hindi ko siya pinakinggan. Nakakairita na ang daming bawal. Agad ako sinalubong ng driver, akmang babawiin sa akin ang dala ko pero nakapasok na ako sa sakyan na nakahanda sa paradahan. Alam nitong aalis ako ngayon. Saan tayo ma'am? Sa office ni Caspian kuya, diretso kong sabi. Biglang bumaling sa akin ang driver na parang nababaliw na ako. Tinaasan ko siya ng kilay. O ano, may angal ka na naman? Natakot siya sa pandidilat ko ng mata. Kaya tumango na lang siya at sinunod ako. Kapag patuloy na nagpapagutom yung si Caspian, baka manghina yan at magkasakit tapos matsugi pa. Paano ng 30 million ko? E di thank you na lang din yun? Aba, hindi pwede yun. Matanggal ng isang itlog ni Caspian, wag lang ang 30 million ko. Nang makarating kami sa kumpanya niya ay napanganga ako. Grabe, ang laki ng building. Kita mo yan baby, papa mo may-ari niyan. Proud kong tinurong malaking gusali sa harapan ko. Habang hawak ang tiyan, kinuha kong lunchbox sa may upuan na taas nung ako naglakad sa entrada ng building. Mayaman ang papa mo baby, kaya dapat nating alagaan. Siya ang key of success. Hoy, sino ka? Ano kailangan mo? Sita kagad ng bodyguard na akala mo na nakawan ko sila. Tinaasan ko siya ng kilay. Gutom ng hobby ko, kaya nandito ako para dalhan siya ng pagkain. Bakit?
Kumunot ang noon niya at may mapang insultong tingin. Sinong Abi? Yung bagong janitor? Mamaya pang out nila. Bawal ka dito. Hindi ka pwedeng mang-istorbo sa mga trabahante dito. Kumunot ang noo ko. Parang nag-ugat-ugat ang sentido ko sa narinig. Napagkamalan pa akong asawa ng janitor? Sige na miss, mamaya ka na bumalik. Mapapagalitan pa kami eh. Papasukin mo ko kung ayaw mo masisante ng bongga. Ungod ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Bakit? Sino ka ba? Asawa ka ba ng may-ari? Kung makapagsalita ka, akala mo ko sino? Oo, asawa ko ng may-ari. Kaya papasukin mo na ako. Ilang saglit ang dumaan bago to bumanghalit ng tawa. Kumuyom ko ang kamao ko sa iritasyon. Konti na lang at mahampas ko na ng lunchbox ang pagmumukha ng isang ito. Okay, nababaliw ka na nga. Umalis ka na. May number pa naman din ako ng mental dito. Baka doon ang bagsak mo ngayon sa kakailusyon mo, miss. Ibinaba kong lunchbox ko't namewang sa harapan niya. Nakatingala ako kung bakit ba kasi lahat ng kinakain ko napupunta sa puwet at yoga ako. Hindi mala nadagdagan ng height ko. Papapasukin mo ko o papapasukin mo ko? Iningatan ko siya ng kilay. Anong klaseng tanong yan? May problema po ba, ma'am? Biglang nagsalita ang driver sa likuran ko. Namilog ang mata ng bodyguard nang makilala ang lalaking nasa likuran ko. Ma'am? Napamaang ang bodyguard. Palipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ng driver. Oo, asawa ni Sir Caspian. Magdadala lang ng pagkain niya. Ano ka ngayon? Gulat na gulat pa rin na nakatingin sa akin. Kalaunan, tumabi rin siya at nag-sorry. Iritado akong pumasok. Napapatingin sa akin ang ibang nasa lobby. Sa front desk ako dumiretso. May appointment ka po ba? Nasa meeting po kasi si Sir. Ani naman ang babaeng nasa front desk. Pagkain lang naman ang dadalhin ko. Bakit ang daming hadlang? Pag namatay ang boss nyo, wala na kayo sasahurin. Ako na lang ang makakapagligtas sa buhay niya. Kaya papasukin nyo na ako. Ngumuso ako. Maghihintay na lang ako. Tinuro kong malaking sofa sa lobby. Hindi ko alam kung bakit pero ngayong buntis ako, ang dali-dali kong mairita sa mga maliliit na bagay. Napabuntong hininga ako. She's with me. Ani boses sa tabi ko. Napatingin ako sa gilid ko at parang tumigil ang bunto ko nang makita ko kung sinong lalaking nagsalita. Para siyang anghel. Ang gwapo-gwapo. Matangkad, malapad ang dibdib at balikat. Magandang mga mata, may dimple na lumalabas ngayong nakangiti siya. Mapula ang labi na manipis. Noong nagpaulan ng kagapuhan, paniguradong batya ang bitbit niya. Nasalo niya lahat ng kagapuhan sa mundong ibabaw. Okay po sir, namula pang babae sa front desk. Come with me, paakyat din ako, aniya. Napakurap-kurap ako, parang hindi ako makapaniwalang kinakausap niya ako. Oo sige, siya pa mismong kumuha ng dala kong lunchbox. Dahil sa pagkatulala ko, hindi ko na namalayang nasa kamay niya ng bitbit ko lang kanina. Sumunod agad ako sa kanya. Ang tangkad-tangkad niya, pinagmasdan ko likuran niya. Napaka-manly talaga. Lalaking lalaki kahit ang paglalakad. I heard ikaw ang asawa ni Caspian? Hindi agad ako nakapagsalita. Matagal pa bago ako natauhan. Oo, ani ko na tila pinagsisisihan ko pa. Parang ayaw kong aminin. Parang sinasabi ko na rin na wala na siyang pag-asa sa akin. Wow ha, para namang may gusto ang isang ito sa akin. Asa naman ako magugustuhan niya. Halata naman na hindi akong tepo. At never ako magiging type nito. Nathan, Caspian's cousin. You? Namilog ang mata ko. Pinsan mo si Caspian? Seryoso? Kaya pala kanina pinapasok ka agad siya. Yun naman palang dahilan. Hindi nga, bakit mukhang friendly ang sang ito? Samantalang yung pinsan niyang si Caspian mukhang pinaglihi sa sama ng loob. Yes, may coffee shop ako next from this building. Pumunta lang ako dito para sa contract. Gusto ko kasi mag-renew. Tumango-tango ako. Jovita nga pala. Nagabot ako ng kamay. Inabot niyang kamay ko. My goodness, ang init-init ng kamay. Maugat pa't matigas. My God, hihimatay na yata ako. Paypay please. Nice meeting you, Jovita. Napanganga ako. Pati pagbanggit niya ng pangalan ko, nakaka-inlove. Ang ngiti ko abot na hanggang tenga sa kilig. Hinatid niya ako sa mismong office ni Caspian. Ang bait-bait niya talaga. Salamat, ani ko sa kanya nang makarating kami sa mismong office ni Caspian. Hindi ko nga kagad napansin ang presensya ni Caspian dahil sa kanya. You're welcome. Ani at gumiti sa akin saka tumango sa pinsan niya na nasa likuran ko. Para ako nakalutang nang bumaling ako sa mesa niya.
Sumalubong sa akin ang nananantyang titig ni Caspian. Istrikto na naman ang mukhang nakatingin sa akin. Tila may kasalanan ako parati kapag siyang kaharap ko. Hi! Ngumisi ako sa kanya. Mula sa akin ay lumipat ang mata niya sa lunchbox na nilapag kanina ni Nathan sa mesa niya. What do you want, wife? Matigas ang boses nito. Agad akong lumapit sa table ni Caspian na natiling mabigat niyang titig sa akin. Kaya lang wala akong pakialam doon. Dali-dali kong nilabas ang mga pagkain dala ko at mukhang habang padami na padami, ang nilalapag ko sa mesa niya ay parang nagle-level up ang reaksyon sa mukha niya. Mukhang iritado na siya ngayon. What the heck are you doing, lady? Natigilan ako at napatingin sa ginagawa. Hindi mo ko nakikita, Caspian? Naglalapag ako ng pagkain mo. Tumiim ang bagang niya. I'm not eating while at work. Namilog ang mga mata ko. Kaya mo yun, Caspian? Grabe, ang lakas na sikmura mo. Hindi ka nagkaka-ulcer? Napamura siya. Agad kong itinasang hintuturo sa harapan niya. Huwag kang magmura. Naririnig ka ni baby. Inilapag ko na ang iba pa. Parang pinapatay niya na ako sa mga titig niya. Pero titig lang yan. Hindi niya naman ako tututukan ng patalim eh. At saka bakit ba galit na galit siya eh? Nagdadala lang naman ako ng pagkain niya. Dapat nga magpasalamat pa siya eh. Kumikinang sa paningin kong pagkain hinanda ko. Wow, ang dami pala. Charan! Inilahad ko sa kanya mga pagkain. Pero si Caspian sa upuan niya parang nagdidilim ang aura na nakatitig sa akin. Parang may invisible na itim na usok na lumalabas sa katawan niya sa imagination ko. Umuusok na siya sa iritasyon. Do you want to live or you want to die now, lady? Napanguso ako. Live? Yung L-E-A-V-E ba, Caspian? O yung L-I-V-E? Spell ko. Nakita kong pagkuyom ng kamao niya. Pumindot siya ng buton sa gilid ng malaking table niya tapos nagsalita siya doon. Kunin yung asawa ko dito sa office ko. Namilog ang mata ko. Napatingin ako sa mga pagkain sa table niya. Siguradong itatapon niya yun kapag umalis ako. Kailangan kainin niya yun. Mabuti na lang may naisip ako kagad na idea. Agad kong sinapu kunwari ang tiyan ko. Aw! Ang sakit! Tapos tumakbo ko palapit sa sofa at umupo doon. Baby, kumapit ka lang. Pinapalayas na tayo ng daddy. Uwi pa tayo please. Kumapit ka lang. Sinikap kong maiyak pero ayaw tumulo ng luha ko. Kailangan ko pang sundutin ang mata ko para maluha lang. Si Caspian ay nanatiling malamig na nakatingin sa akin. Hindi niya man lang ako tutulungan dyan. Paano kung totoo nga namin nangyari sa amin ng bata, so dead man lang siya, ganun? Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong naka-black uniform na tauhan niya. Tatlo talaga? Kaya naman akong ilabas ng isang tauhan lang. Akmang lalapitan ako ng tatlo nang biglang nagsalita si Caspian. Let her stay. Bumaba na kayo. Sa seryosong boses niya, natigilan ng tatlong lalaki. Nakapamulsa na siyang nakatayo ngayon. Nanatiling nananantya niyang titig sa akin. Tumango ang tatlong lalaki bago lumabas. Huminga ako ng maluwag nang tuluyan na naglaho ang tatlong tauhan niya. Ay, buti naman. Mariosep, muntik na ako atakayin sa puso nang malaman na napakalapit ng mukha ni Caspian sa akin. Nakatuko ang magkabilang braso na tila kinukulong ako sa braso niya. Nakayuko siya at nakatitig na mariin sa akin. Namimilog ang mata ko. My goodness, sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Kita ko kung gaano kakinis ang mukha niya. Yung ilong, mata, mapulang labi, yung panga, ang gandang lahi talaga. Hindi ko na malay nakatulala na ako. Tell me honestly, Jovita, why are you doing this, ha? Binigyan niya ako ng mapagdudang titig. Pero ang sexy ng dating ng titig niya. Kinakabahang napalunok ako. Ano bang sinasabi mo? Alanganin akong tumawa. Tumagilid ang ulo niya at mas lalo pang inilapit ang mukha sa akin. Mariosep Santissima, hindi pa ako handang makipag-kiss ngayon. Anong plano mo? Napanguso ako. Wala, inilapit niya pang mukha niya. My gosh! Ramdam ko ng mabango niyang hininga sa mukha ko. Mariin ako napapikit sa kaba. Diyos ko Lord, ilayo niyo ako sa tukso. Hindi pa ako nakapag-toothbrush. Ayoko masira ang puri ko for the second time. Marupok pa man din ako. Wala nga akong plano. Imagination mo lang yan. Saka maliban sa maganda ako, likas talaga ako mabait kaya huwag mo na akong pagdudahan dyan. Anikot mariin pa rin na nakapikit. Umingo siya, narinig ko pang nanunod yun niyang tawa at umalis na siya sa harap ko. Ibinuka ko ang isang mata ko, naniniguro kung wala na talaga siya sa harapan ko. Nakapamulsa na siya ngayon, malapit sa mesa niya. Tinulak ng hintuturo niyang takip na isa sa lunchbox na akala may dering-deri siya. Ang OA naman ito?
Umangat pang isang kilay niya na nakatingin sa pagkain. Huwag kang mag-alala, malinis yan. Walang lason yan, kung yan ang inaalala mo. Anong makukuha ko kung lalasunin ko siya? Maliban sa magiging kriminal ako, hindi ko pa makukuha ang pera ko. Nanatili siyang nakatingin sa mga pagkain. Inisa-isa niya yon. Gaano ba kahirap kainin ang mga niluto ko? Ayaw niya ba talagang maniwala na walang lason yan? Napabuntong hininga ako. Oo nga naman, ikaw ba naman kasi mayaman eh. Siyempre, iingatan mong buhay mo. Padarag akong lumapit at kumuha ng tinidor para tusukin ang isa sa gulay na nasa lunchbox. Walang pagdadalong isip na sinubo ko yon. Tinasan ko siya ng kilay matapos kong nalunok yon. See, buhay pa ako. Kaya walang lason yan. Kumain ka na. Naniningkit ang mata niya sa akin. No thanks. Namilog ang mata ko sa sagot niya. Iritado tuloy akong umuwi. Dinala ko lahat ng pagkain sa silid ko at kasama ko si Marisa at kaming dalawa ang kumain nun. Ang yabang-yabang. Bakit? Porket may sarili siyang professional cook, ayaw niya nang kumain ng luto ko? Ayaw niya sa luto ng mahirap? Nagdadakdak ako. Nag-effort ako tapos hindi kinain. Sinong hindi maiinis nun? At saka, iniisip niya bang lalasunin ko siya? Hello, malinis pa sa tubig niyo dito, konsensya ko, no? Napalingon ako kay Marisa nang umangat-ngat ng chicken feet. Marisa, ano ba? Magsalita ka naman. Pambihira ka, talak ako ng talak dito, hindi ka pala nakikinig eh. Binaba niyang manok saka nagsalita. Show me, sharp eh. Napangiwi ako. Nagsalita nga pero puno naman ang bibig niya. Kaya hindi ko rin maintindihan. Binigyan ko siya ng juice kaya ininom niya. Nakahinga siya ng maluwag. Vegan kasi si Sir, ang dinala mo manok. Paano niya kakainin yan? Ani Marisa. Kumunot ang noo ko. Bakit hindi mo kagad sinabi? Nagtanong ka ba? Oo nga naman, bigla-bigla na lang ako nagluto ng kung ano-ano sa kusina. Tapos, vegan pala yung tao. Marami akong alam na pagkain na madalas pinapaluto ni Sir sa cook niya. Ani Marisa pero ilang saglit ay parang napaisip siya. Kaya lang, hindi ko alam kung kakainin niya yung luto mo. Sa cook niya kasi siya talaga may tiwala. May trust issues kasi yan si Sir. Ilang beses na kasi siyang nakaranas ng threat sa buhay niya. Kaya hindi ko siya masisisi. Napapatango ako. Kaya pala ganun, kaya ayaw niyang kainin ng dala ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may something na nagtulak sa akin na ibalik ulit ang tiwala ni Caspian sa nakapaligid sa kanya. At ang naisip kong paraan na yung araw-araw na pagluluto para sa kanya. Magluluto ako hanggang sa kainin niya na ang pagkain dala ko. Sa pangalawang araw ay dinalhan ko ulit si Caspian. Malamig ang mata niya nang balingan ako. Ngumiti ako ng pagkalawak-lawak at saka double purpose din yon. Kasi napapadaan ako sa coffee shop ni Nathan, ang crush ko. For Caspian, tukoy niya sa bitbit ko. Nagkasalubong kami dito sa labas ng building. Papunta rin siya ng coffee shop. Ah, oo. Maarte kong hinawing buhok ko malapit sa tenga ko. Oh wow, ang swerte ng pinsan ko. Maalagang asawa niya. Namula ako sa papuri niya, kinilig na naman ako. Na-inspire pa ako magdala ng pagkain dahil sa mga ganitong banat ni Baby Nathan. Tapos pagkarating ko sa office niya, madalas wala siya doon. May meeting daw. Nung isang beses na abutan ko siya sa office ay ang babae niyang sekretaryong sumalubong sa akin. Ako na po magbibigay kay Sir. Bili niya sa akin, huwag daw po muna siyang distorbohin. Formal na formal ang pagkakasabi ng babae sa akin. Umabot sa 10 beses na sekretary niya ulit ang tumanggap ng pagkaing dala ko. Napapabuntong hininga na lang ako tuwing aalis na hindi ko malang nakikitang kinain ni Caspian ng dala ko. Nakababa na ako at naisipang dumiretso sa coffee shop ni Nathan. Pagbukas pa lang ng coffee shop, bubungad agad ang nakaka-refresh na interior design ng shop. Lahat ng table ay occupied. Wala na akong maupuan, akbang tatalikod na ako. Jovita? Gulat na napalingon ako sa nagsalita. Si Nathan. Matikas sa suot na black shirt, ngunit may half apron na suot. Nahihiyang nakagat kong ibabang labi. Hi, gusto ko sana mag-try dito pero mukhang... Tinignan kong paligid. Wala nang bakante. Ngumiti siya. Lumabas tuloy ang dimple niya. Bahagya akong napanganga sa pagkamangha. Ang gwapo at ang cute niya talaga. We have a VIP table. That's available. Napangiti ako ng maluwag. Tuwang-tuwa sa nalaman na pwede pa ako doon. Kaya lang nung tignan kong papala yung sinitan, nakaramdam ako ng lungkot. Sayang, hanggang dito na lang ang magagawa ko para mapansin niya. Wala na ako may pagmamayabang sa sarili ko. Buntis ako. Hindi sobrang ganda at walang pera. Kung hahanay ako sa babaeng maaaring magustuhan ni Nathan, paniguradong nasa pinakahuli ako. Nakakalungkot.
Ayos lang ako, Papa. Kayo dyan, si Bunso, ayos lang? Nasaan ka ba ngayon? Nasa kay Sonia ka pa rin ba ngayon? Sinasabi ko sa'yo, wag ka lalapit-lapit sa tiyahin mo na yan. Baka mamaya niyan, malalaman ko na lang na sumasayaw ka na rin sa bar. Papa naman, wala ako kay Chang. Nandito ako ngayon sa pinagtatrabahuhan ko, sa restaurant. Siguraduhin mo lang kapag nalaman ko, naku. Sige po, Papa, babay na. Mahalang landline, nakikitawag lang ako. Okay, sige, ingat ka dyan. Napabuntong hininga ako't napabaling sa lalaking nasa harapan ko ngayon. Inventory niya ngayon kaya busy. Late na pero hindi pa umuuwi. Ang cute na nga ang sipag-sipag pa nitong si Baby Nathan. Salamat, naglapag ako ng 20 pesos sa countertop. Utang na lang ang kulang. Napatingin ako sa labas, gabi na. Tumingin din ako sa wall clock, 9 na pala. Wala pa si Caspian, napanguso ako. Wala akong pera hindi ko pala kayang bayaran ng cake sa coffee shop na to. Nagtuturo kasi ako ng kung ano-ano sa cake sa stante niya kanina tapos dollar palang presyo. You can stay here until he comes. Napabaling ako kay Nathan, nakakahiya. Nagkunwari pa akong hinihintay ko si Caspian at nagsinungaling na sa kanyang pitaka ko. Pero ang totoo, kulang talagang pera ko at saka pulubi nga ako Maliban sa ID picture ko, iba-ibang cards, 3 piso, yun lang ang laman ng pitaka ko. Kaya mangungutang ako kay Caspian ngayon. Salamat. I have a new cake inside. Nag-experiment ako ng bagong cakes. Can you be my judge? Namilog ang mata ko sa offer niya. Maliban sa patay gutom ako, curious din ako sa mga bagong gawa niya. Kanina, namangha ako nang malaman kung siya pala ang gumagawa ng lahat ng cake na binibenta niya dito. Maliban na siya rin ang gumagawa ng mga coffee at iba't ibang beverages. Sure! Agad akong sumama sa kanya. Tinulungan ko pa siyang ilabas sa ref niya ang mga nakaplatong mga single slice ng cake. Inihelera niya yon sa counter. Nangingislap ang mata ko habang nakikita ang mga cake sa harapan ko. Feels like heaven! Inuna ko syempre yung sobrang gandang design. Saka syempre walang kimi-kimi. Sumandok ako ng sobrang laki. Kapag free, ganun talaga. Out of 10, bibigyan ko siya ng 8. Tumango si Nathan. Nilista niyang pangalan ng cake sa note niya. Masarap siya pero sobrang tamis. Pwede ito sa mga may diabetes. Maaga nilang makikita si San Pedro. Sunod naman yung chocolate. Napapapikit ako nung matikman ko siya. Lasang Nathan, kasi yummy ng gumawa. How about it? Hindi na makapaghintay si Baby Nathan. Teka lang, eto naman, ninanamnam ko pa nga Dumikit pa nga sa ngalangala ko, apurado naman to. Out of 10, bibigyan ko siya ng 9. Tapos naglista ulit siya. Inisip ko baka idagdag na niya sa babayaran ko. Kinabahan tuloy ako. Iniisip ko pa man din ngayon kung paano ko mautangan ngayon si Caspian. Tapos sunod ay mocha naman ang flavor. Out of 10, bibigyan ko ng 10. Sobrang sarap. Mana talaga sa gumawa. Mukhang natuwa siya sa sinabi ko. Sana pala binigyan ko na lang ng 10 points lahat ng cake niya. Thank you, it's a big help. Napatango-tango ako. Ako rin, it's a big help din sa part ko. Hindi na ako maghahapunan ngayon, nabusog na ako sa cake. Nag-usap na kami pagkatapos. Komportable siyang kausap. Kahit nagagapuhan ako sa kanya pero hindi ako nahihiya. Crush lang naman yata kasi, hindi naman love. Ilang saglit ay biglang tumunog ang wind chime ng pinto sa entrance. Pumasok pa lang isa sa tauhan ni Caspian. Nasa huli si Caspian na formang-forma pa sa talks nito. Naabutan niya pa kaming may pinagtatawanan. Natigil lang kami dahil sa kanila. Caspian, tawag ni Nathan at kumaway pa. Nanatili lang na seryosong mukha ni Caspian. Nilibot dito na tingin ng coffee shop. Tapos tumingin sa akin. Naalala ko kaagad ang babayaran ko kay Nathan. Nag-insist itong wag ko na raw bayaran kanina. Pero dakilang ma-pride ako kaya magbabayad ako ngayon. Caspian, nandito ka na pala. Agad akong lumapit sa kanya. Hilaw akong umisit bumulong sa tenga niya. May cash ka ba dyan? Pautang naman. Kumunot ang noon niya. Bumalik siya kay Nathan. Use my card and let's go home. Napangisi ako ng tanggapin kong itim niyang card. Agad kong inabot yun kay Nathan. Ngumiti siya sa akin ng tanggapin ng card kaya napatulala na naman ako. Parang gusto ko tuloy lustayin ang laman ng card ni Caspian dito sa coffee shop para araw-araw ko makita ngiti ng lalaking to. Keep safe and thank you for helping me sa cakes ko. Kagatlabi akong tumango. Medyo wala pa sa sarili. My gosh! Parang ayaw ko na pang umuwi. Wife, biglang nagsalita si Caspian sa likuran ko. Namilog ang mata ko't bumaling sa kanya sa likod. Saka ko lang naalala na kailangan na talaga naming umuwi. Bye! Bukas ulit! Kumaway ako sa kanya. Ngumiti siya at tumango.
Nakasakay na kami ng kotse at may nadaanan ulit kaming balut. Kaya nanghingi na naman ako ng pambili kay Caspian. Gusto ko nang kainin ng balut pero ayaw niyan doon ako kumain. Sa bahay na lang daw, kaya wala akong nagawa. Caspian, may girlfriend na ba si Nathan? Kunot na niya ako nilingon. No, why? Humiling ako't namula. Hindi ako aamin na crush kong pinsan niya. Asa naman siya? He's only 18, so back off wife. You're hitting a child. Namilog ang mata ko sa narinig. 18 lang si Nathan? Napalakas ang boses ko kahit may iritasyon sa mata niyang ganingan ako. What? Gusto mo siya? At na-discourage ka ngayon na bata pang pinsan ko? Napangusaw ako. Ate na palang peg ko kay Nathan. Walang niya, hindi halatang 18 lang isang yun. Much better to focus your attention to our setup. Ayoko nakikitang umaali-aligid ka sa ibang lalaki tapos alam na lahat na asawa kita. Hindi napaiwas ako ng tingin. Tama naman siya, nagpapapansin ako kay Nathan samantalang may asawa ako. Pero hindi naman kasi kami totoong mag-asawa, kasama lang sa usapan to. Don't make those people doubt our relationship. Play your part carefully. Napayuko ako, naintindihan ko. Kapag hindi ako nag-iingat, mabubunilyaso ang lahat. Tomorrow we have a meeting with my father. He's the main reason of this all. Napaawang ang labi ko. Ito ang nakaligtaan kong itanong dati pa. Ano nga bang dahilan ng lahat ng pagpapanggap na ito? Hindi ko na kailangan pang itanong ito dahil malalaman ko na rin bukas. Si Marisa ulit ang kasama ko sa kwarto ng alas 9 ng gabi. Magdamag yata namin kakainin ng balut ngayon. Magtawag kaya tayo ng ibang titira ng balut na tumam. Baka kasi bukas pang lamayan na lang ako. Hindi ako high blood pero baka maging high blood na lang ako bigla. Nakakasampung balut na rin siya samantalang ako 20 na. Hindi ko alam pero takam na takam ako sa balut. Hindi naman ako ganito dati. Isang balot lang noon, busog na ako. Ngayon lang ako naging ganito. Tawagin mo si Manang Tasing. Namilog ang mata niya. High blood yun. Napanguso ako. Kasi Mang Tonyo, lalo na yun. Nagkibit balikat ako. No choice, ubusin natin sa ayaw at sa gusto mo. Maiyak na si Marisa. Sana hindi na lang ako umakyat dito. Ayan kasi, kapag pagkain na pag-uusapan, para kagad siyang lintang inasinan dyan. Tapos ngayon pinapalamon mo na isang ice bucket na balut biglang aayaw. Nadadamay ako sa paglilihim mo. Ani ang sabay subo ulit ng balut, natigilan ako. Naglilihi? Ako? Tapos balut talaga? Kinabahan ako, baka magmukhang sisiw ang anak ko. Ubusin mo na yan, ayaw ko na. Sabi ko tapos iniwan si Marisa doon, tumakbo ako sa banyo. Ma'am! Ma'am! Walang hiya, hindi ko kayang ubusin tong 50 piraso. Kinabukasan, hindi ko na nakita si Marisa na umakyat, ibang katulong na. Nagka-phobia yata kagabi. Sa hapon, dumating ang personal shopper ni Caspian. May mga bitbit na klase-klaseng damit, may mga nakakabit pa ng mga tag na hindi ko kayang lunukin ng presyo. 7 daw ng gabi ang alis namin. Mga 5 na simulan na nila akong ayusan. 5 tauhan na nag-asikaso sa akin. Lahat ng materials na gagamitin namin sa'yo ngayon ma'am ay safe para sa mga buntis. Don't worry. Tumangutango lang ako sa bakla. Ngayon ko lang nalaman na may mga pampaganda pala na harmful sa mga buntis na tulad ko. Flat shoes din ang sinuot ko kapares ng puting above the knee night dress. Halos hindi ko makilala ang mukha sa salamin na matapos nilang pag-asikaso sa akin. Hindi ko rin naakalaing time-consuming ang pagmi-makeup. Ngayon ko lang naranasan ng ganito. Kung na-try ko maging pokpok sa bar ni Chang ay baka hindi na ako naninibago sa kolorete sa mukha ko. Pero kasi, dalagang Pilipina ako Naghihintay na si Sir Caspian sa baba. Pinapatanong niya kung tapos na kayo. Isang lalaking tauhan na nag-check sa amin sa silid. Pakisabi po pababa na. Ready na si ma'am. Formal na sabi ng babaeng kasama sa nag-asikaso sa akin. Napabuntong hininga ako. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Ano kayang mangyayari sa pakipagkita ni Jovita sa pamilya ni Caspian? Mapanindigan kaya niya ang pagiging asawa niya ni Caspian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.